Pinag-aaralang mabuti ng gobyerno ang mga hakbang para maibsan ang epekto ng sigalot sa Middle East. Ayon sa palasyo, posible ring pag-aralan ang pagbibigay ng ayuda sa mga middle class. Ang detalye sa report ni Clazel Pardilla. Nothing is off the table. We are looking at everything that we can do. Pinag-aaralan ng pamahalaan ang lahat ng mga hakbang na posibleng makatulong para maibsan ang epekto ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Ang tanong, kasama ba rito ang ngayong nasa ilalim na ng National Energy Emergency ang bansa? Kailangan pang aralin. Dapat aralin mabuti. Kasi may maaapektuhan din tayo mga oil companies na nakikipag-usap, maganda nakikipag-usap, nakikipagnegosasyon sa ating gobyerno. So titignan po, babalansin. Pero hanggang saan nga ba ang kayang gawin ng pamahalaan gamit ang mga umiiral na batas? Sa ilalim ng Price Act, otomatikong isa sa ilalim sa price freeze ang mga pangunahing bilihin sa oras ng state of calamity o emergency. Kabilang ang basic necessities tulad ng pagkain, pero hindi kasama rito ang langis. Batay naman sa Oil Deregulation Law, malaya sa regulasyon ng pamahalaan ang industriya ng langis. Kaya ang presyo ng gasolina at diesel nakabase sa galaw ng pandaigdigang merkado. Pinahihintulutan lamang ang gobyerno na pansamantalang i-take over o pamahalaan ang operasyon ng mga oil company sa oras ng national emergency para masiguro ang kasapatan ng supply. Ngunit hindi nakasaad sa batas ang price control o price freeze sa langis. Sa ngayon po talaga, kapag ka po may oil deregulation law, hindi naman po agad makakapasok at makakapag-interfere ang state. Maliban lamang po, sabi nga po ni Secretary Garin, kung may bad faith, may abuso, doon po maaari tayong mag-regulate at para po maiwasan ang pang-aabuso ng mga nananamantala. Ang maaari lamang pong gumawa para let's say masuspend ang oil deregulation law, yung provisions doon, tanging kongreso lamang po ang maaaring magsagawa nito. Ayon sa palasyo, kabilang din sa posibleng pag-aralan ang pagbibigay ng ayuda sa middle class, bukod pa sa libreng sakay, diskwento sa tren at mga subsidiya sa langis. Tinitingnan din ang ginagawa ng Taiwan na sa ngayon ay pinapasan ang higit kalahati ng dagdag presyo sa gasolina sa pamamagitan ng pagbawas sa kinikita ng state-owned oil company nito. Isa rin sa posibleng aralin ang wealth tax o pagpapataw ng buwis sa kabuuang asset ng mga super rich o pinakamayayaman. Maganda naman aniya ang ideyang ito, sabi ng DepDev, pero mahirap ipatupad. Marami na rin anyang bansa ang sumubok na gawin ito, pero sa huli ay umatras. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.